Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:02. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa Nukabusal daw po tabi kitang unyan ka na Lunes. Mga tugang uyan mga barata sa lado nasyonal maabot sa 5.8 milyones na mga pasahero pinaglalauman na madagsa sa partibismo kada mga sinasabing aeropuerto ka nasyon. Kuya ka nga pamayukan na mga barata sa lado nasyonal maabot man sa 1 milyon na mga pasahero na i-record ka na Philippine Coast Guard sa pagsabat ka na undas. Mayupa ka na mga barata sa lado nasyonal BI suportado na anti-pugoak na pinagpermahan ni President Bongbong Marcos. Maabot sa 1,000 na dakop ka na PNP sa kasagsagi ka na ondas operation sa bilog na nasyon. Iba pa nga pamayukan na mga barata sa lado national blue alert nakaantabay na asin nakabandera sa Cebu City ninuliman ka na bagyong Tino. Maabot sa 25,000 na mga eskwelahan na mimiligro sa pagbaha asin landslide uliman ka na bagyo. Rescue asin na relief operation nagpapadagos sa dumanda sa partibismo ka na Jamaica. Papang pumayukan na mga barata sa lado lokal, Teodoro nakipagulay sa China sa ASEAN Defense Meeting kanakali sa Naldao. Yan ang mga headlines kan mga barata. Ana mga detalye sa tiyan po pagkatapos po ni Pagirumdo. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata, marahay na aga po sa Indokabos. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes kitakan sa tuyong mga barata sa lado
inutuntaan kamugtakan kan panahon nakabandira ng unyan ang signal numero 2 sa nagkapirang mga lugar kan Eastern Samar ninuliman kan Bagyong Tino basado man sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o an pag-asa nailing ang sentro kan Bagyo sa may distansyang 605 kilometros sirangan na parte kan Gian Eastern Samar igwanin patos-patos na duros sanggatos kilometros an kada oras asin igwanin pabor bugso na 125 kilometros an kada oras ang mga lugar na yauna sa irarong kanda signal numero 2 kinakabalian kan Gian Salcido asin Mercedes sa Eastern Samar nakabandir man ang signal numero 1 sa mga lugar kan Barcelona, Bulusan, Magallanes, Gubat, Santa Magdalena, Kasiguran, Hubad, Bulan, Irosin, Matnog, sa probinsya kan Sorsogon asin man Masbate kabali naman Anticao Island natatadang parte kan Eastern Samar, Northern Samar, Samar Biliranda, Leyte, Southern Leyte, Cebu including Camotes Islands asin na Batayan Islands, Buol, Canlaon City, Villahermoso, City of Gihulnganda, La Bertad, Jimalud, Tayasan, Ayugon, Bindoy, Mabinay, Manyuhud, Bai City, City of Tanjay, Amlan, San Jose, San Negros Oriental, San Carlos City, Isabela, La Corla City, Cadiz City, Bago City, Enrique B. Magalunat, Abuso, Valladolid, Salvador, Benedicto, Sangay City, Usagay City, San Enrique City, Kabangkalan, Hinigaranda, Bacolod City, La Castillana, Moises Padilla, Mauricia City, Kana, Escalante, Binalbagan, Calabaranda, Silaya City, Popoldagan City, Himalaya City, Victoria City, Talisay, asin man sa Occidental, Guimaras, Kalinog, New Lucena, Maasin, Estacia, Batad, Uton, Concepcion, Pabia, Seringman, parte mismo kanda Pututan, Lumbanaw, Lemeri, Sara, January sa Iloilo, Capiz, Kabalian, Surigao del Norte, asin mada makakamati nin makusog na paguranda, asin na duros anabanggit na mga lugar. Pwede man na maglandfall sa Eastern Samar, Leyte o Dinagat Island at siya na paggabanggi Nobyembre 3 o kundi man sa agang Martes Nobyembre 4. Pinagpiprepararanakan pag-asa ang mga emergency offices kanabanggit na mga lugar ninuli sa pag-uranda bunga kanasambit ng bagyo. Sa satuyang mga barata kita ngunyada sa lado nasyonal. Sa satuyang mga barata sa lado nasyonal, inaprobaran ni President Bongbong Marcos ang pagpapalawig kan na rice import ban sagkod ng katapusan kan na 2025. Aprobado iyan kan na presidente na si President Bongbong Marcos sigun kay Agriculture Secretary Francisco P. Tio Laurel Jr. na gusto niyang kan presidente na magkaigwa ka na stabilize ka na farm gate prices kan mga faroy. Ngunya na aldaw kan Lunes, Nobyembre 3, iluluwas ang executive order para man formalidad na pagpapalawig kan import suspension na iling kan presidente na maski na igwanin na sadit na epekto sa retail price asin supply kan bagas kan import ban may dakula manining nailing na pagbabago sa farm gate price kan na mga paroy sa laog nin 2 bulan may iling ana pagdul ni natabang sa mga lokal na mga parauma magdadanay ang market stability asin magkakaigwaning panahon para man pag-adalan ang komprehensibong epekto kanasambit ng polisiya. Sa iba pang detalyes kan mga nagbabaga pang barata sa lado nasyonal nangapudan ngunyan si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na matrangkilong protesta para man sa mga mapartisipal kan na takatalaan na trilyon na peso March sa maabot na pizza 30 kan bulan kan Nobyembre. Dagdag pa kani na digdiya na aluan lang nin mga dai kabali sa matrangkilong kilos protesta kaya nagkakaigwa subot nin kariribukan nin huli man sa
nakaaging insidente ning kariribukan pinag-ingkaminar ang mga nasambit ng mga trabador kan kilos protesta na iwasan ang mga sinasabing kariribukan na siring man ang mga organizer kanasambit ng protesta para man digdi mayo subot nin makulugan na mga protesters ana mga miyembros kan pulis nagpapasunod kan katrangkiluhan magigirumduman na nagkapirang mga hobenes an pinagdako pa ni nuliman kan pagraot kan nagkapirang mga gamit asin pangkukulog sa mga kapulisan kan isinagibo an inot na trilyon peso March kan September 21 bilang pagkontra sa mga nangyayaring korupsyon sa bilog na nasyon. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa Ladua Nacional, ipinagpapadagos lang ni Davao Persa District Representative o Congressman Paulo Pulong Duterte ang tauna na tradisyon ka na ama na si dating Presidente Rodrigo Duterte sa kada panahon ka na undas arog kan ginibo ka nama nagtauma na ana nasambit ng congressman kan pagkakaan kan ini magbisita duman sa Roman Catholic Cemetery sa siyudad kan Davao. Nag-alay man ini na mga burak asin kandila sa puntod kan sa iyang lulo asin Sinda Vicente asin man si Solidad. Ini an inot na pagkakataon na dai nakadalaw ang dating presidente na si Digong ninuli man ta ini nakakulong duman sa International Criminal Court Facility sa Netherlands. Sa iba pang detalyes kan mga barata pagitangunyad sa Ladua Nacional. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa Ladua Nacional naka-blue alert na ngunyad ang mga lokal na gobyerno kan Cebu City. Iyan kan nakalis pang aldaw kan na Domingo, Nobyembre 2 o kasudma bilang preparasyon sa posibleng epekto kan Tropical Storm Tino na pwedeng magbunga nin pagba asin manda landslide sa rasambit ng lugar. Basado kay City Disaster Risk Reduction and Management Office CCDRMO, nakaalerto na ang gabos ng mga tauhan kani asin emergency vehicles na nakapwesto naman sa manlayla ng mga lugar para man maparikas ana pag-aksyon in kaso igwanin emerhensya. Sinugo ni Mayor Nestor Archival ana mga medical unit na paiwason an sa indang operasyon sagkod ng sa barangay level. Kabali naman ang paggibukan mga public announcement as in readiness check. Pinagtawan man nin advice ang mga residentes na tambak ni natulong aldaw na supply kan tubig, mag-charge kan mga ilaw asin yandaan plus light asin iba pang emergency supplies. Padagos na pinagmomonitor kan mga autoridad anda dalan kan na bagyo asin da digdi pinagpapagirumdum ang mga residentes na sundon ang mga opisyal na advisories para man sa saindang mga kaligtasan. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitangunyad sa Ladua Nacional. Kinansilana kan Philippine Coast Guard ang biyahe kan apat na mga lugar sa irarom kan Tropical Cyclone Wind Signal number 1 asin number 2 na kung sain nagpakusog kan Tropical Storm Tino bilang severe tropical storm kanda aldaw kan Lunes o Ngunyad. Sigun kay Philippine Coast Guard spokesperson Captain Noemi Kayabyab, dahil natutugutan na magali sa anuman o anarinman na barko kung anda pantalanan aagian o papadumanan na lugar nasa irarom kan pinagapod na signal bilang parte kan pagsiguro kan kaligtasan kan mga biyahero. Basado sa report kan State Weather Bureau, nakabandera na anda signal numero 2 sa Eastern Samar Dinagat Islands, Siargao asinda Bukas Grande Island. Sinabi ni Kayabyag na padagos na kinokonsolidate kan Philippine Coast Guard ang bilang kan mga pasayrong apektado kan kanselasyon kan biyahe. Pinagpahig kani na naka-activate ang PCG
deployable response group kabali ang mga rescue swimmers, medical teams asin mga air seas asset ipinagsugo man sa mga tawan kan Coast Guard na magtabang sa mga lokal na gobyerno asin National Disaster Risk Reduction and Management Council NDRRMC sa pag-response sa epekto kan raot kan panahon o an bagyong Sitino. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal o minabot sa 1,163 katao ang pinagdakop kan Philippine National Police PNP sa manlaylay ng mga operasyon sa bilog na nasyon poon kan pitsa 31 kan bulan kan Oktubre sa gudnang ngunya na Nobyembre iyan kasabay kan pagirumdum kan aldaw kan mga santo asin aldaw kan mga kalag sa kabilugan 1,391 na operasyon 517 sa mga nadakop may mga outstanding warrant of arrest para sa manlaylay ng mga klase ng krimen basado sa PNP kabali sa mga isinagibong operasyon laban sa illegal na droga 307 na kaso, illegal na sugal 223 kaso, ang mga loose firearms 119 o 99 na kaso asin o minabot sa 151,066 0.11 na gramo kan na ipinagpapangalad na droga ang nakumpiskar kan mga autoridad na i-record man sa kabilugan na 92,894 na mga tawan gikan sa manlaylay ng mga ahensya ang na-i-deploy para man sa seguridad kan undas kabali na ang 32,317 gikan na sa PNP 18,838 gikan man sa Puwersa Armada kan Pilipinas, Bureau of Fire Protection asin man Philippine Coast Guard 41,739 na force multipliers arog kan mga barangaytado asin mga volunteers kasumpay kaniya na kumpiska kan mga autoridad ang 478 na mga patarum, 65 na mga butinin arak, 52 na mga bara asin iba pang ipinagpapangalad na gamiton sa sementeryong pampublikong lugar. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang barata sa lado nasyonal ipinagpahayag ngunyan kan Bureau of Immigration BI ang bilog na suporta kani sa pagpapasunod kan Republic Act 12312 o ang pinag-aapod na Anti-Philippine Offshore Gaming Operators POGO Act of 2025 na pinagperma ni President Ferdinand Marcos Jr. kan pitsa 23 kan bulan kan Oktubre basado sa Immigration Commissioner na si Joel Antonia Biado. Nahihiling asin nakikisumaro ang BI sa presidente sa pagpapasunod kan makasaysayang reforma na obhatong tapuso na ang operasyon kan Pogo sa bilog na nasyon sa irarom kan bagong lay. Ana mga pinagapirmahan pwede nga makulong sa gudnang 12 taon asin papamultahon sa gudnang 50 milyones pesos. Mantang ang mga dayuhan na mabalga i-deport matapos ang sindang sentensya asin na habang buhay man sinda nga bawal na makalaog sa Pilipinas. Pinatibay pa ang Republic Act 12312 and nainot na Executive Order number 74 na inot ng ipinagpaluwas ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kan Nobyembre 2024 na nagbabawal sa offshore asin internet gaming ninuli man ka na pagkakasangkot sa mga krimen arog kan pinagsasabing human trafficking asin man torture. Iba pa niya itong detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangudyad sa lado nasyonal o minabot sa 1.2 milyones ang bilang kan mga pasayro na nag-agi sa gabus na mga pantalanda kana nasyon poniyan kan Oktubre 30 sa gudnang pagkaudtukan na sudma Nobyembre 2 basado maniyan sa record kan Philippine Coast Guard PCG mas hababa kumpara sa haros 2 milyon na pasayro kan 2024 o kan nakalis na taon sa mismong aldaw kan
mga gadanda Nobyembre 2 na i-record kan Philippine Coast Guard ang 58,989 na outbound asin 51,050 inbound na mga pasayro sa manlaylay na mga pantalan. Kasabay kani 493 na barko asin 862 na mga motor bangka ana inspection kanahin siya asin ipinag-report na mayo ni na i-record na anuman ng mga insidente. Sa ibong kay niya pinagbareta man kan sinambit ng ahensya na sarong lalaki na nagbabad subuot sa Sarong Beach duman sa barangay kan Obistundo, San Juan, La Union. Ana na i-rescue matapos araw sa ini ana darahon kan makusog na alon kan pitsa uno kan bulan kan Nobyembre. Tulos man na nagresponde ang Philippine Coast Guard asin ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang MDRRMO sa San Juan kung sa ida ligtas na naibalik ang biktima sa iyang pamilya. Sa iba pa nga detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, pinaglalauman kan Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na abuton sa 500 o sa 5.8 milyon na mga pasayro at maagi sa parte kan aeropuerto sa bilog na nasyon ngunya na bulan kan Nobyembre sa gudnang sa bulan kan Disyembre bunga naman kan na presenting pagkakaigwa kan selebrasyon kan undas asin nagraraning pagselebrar kan Kapaskuhan. Basado yan kay Erica Apolonio ang tagapagtaram kan CAAP. Pinaglalauman na masalangkaw ang bilang kan mga pasayro ngunya na taong kumpara kan nakalis na taon na uminabot sa 4.8 milyon. Mantang napabareta kanahin siya na mayo naman ang mga insidente na na-record sa mga aeropuerto kasumpay kan selebrasyon kan Ondas 2025. Pigtawanin advice kan CAAP ang publiko na magabalonin mga pasyensya o ninhuli man kan pinaglalauman na magiging halangkaw anda sindakol anda pasayro orog na sa mga pabalik gikan sa parte kan mga probinsya. Tinawan doon ni Apolonio na anda importansya kan pagiging maingat asin pag-iwas sa mga sinasabing mga suba mapadapit man sa bomb threat tanganing daisubot makadagdag sa abala sa mga operasyon kan aeropuerto. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata pagitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, preparado na ngunyan ana National Capital Region Police Office NCRPO para ba isagibo o sa isa sa gibong trilyon peso March sa babot na pitsa 30 kan bulan kan Nobyembre. Ini para man subuot maiwasan na anda anuman na klase ninda kariribukan na nangyari kan September 21 rally duman sa Manila. Sa sarong pahayag tinawan doon ni Police Major Hazel Asilo, Chief kan NCRPO Public Information Office na sa indanang pinakusog ang monitoring sa social media. Ninulit na nailing subot ninda na digdi pinagiing kaminar ang mga hobedes na magbali sa mga protesta. Magigirumduman kan September 21 o minabot sa 216 na mga persona ang nadakop kabali na ang 89 na mga minor de edad matapos maglala ang kariribukan sa protesta laban man sa maiwas na protesta sa anomalya sa flood control project. Anda trilyon peso March sa maabot na Nobyembre 30 anda inorganisa kan nagkaparang mga sektor tanganing maghagad kiraray nin tulos-tulos na pananagutan pagbalikan mga hinabunan na pundo kwarta sa publiko asin transparency sa laog mismo kan gobyerno. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang nagbabagang barata sa BBS-FM Naga, nagpaabot nin pakikidumamay ang Department of Energy DOA sa pamilya kan sarong binawian in buhay sa kasulo na nangyari sa Unit 3 kanda Pagbilao Power Station kan nagtalikod na aldaw kan Webes Oktubre 31 kun sa ina degdi anda na oktaba anda siyam asin na irikod man na siyam subuot ana naging irido
sa parte mismo kan mga trabador. Basado kay DOA Secretary Sharon Garin, ana mga nagkairirido pinagdara tulos sa pinakaraning hospital. Asin sa presente nasa stable naman an sa indang mga kondisyon. Degdi napakaray naman daan posibleng paglipat kan mga ni duman sa Metro Manila kung kinakaipuan para sa iba pang medical na atensyon. Pinag-ingkaminar kan DOA ang Pagbilao Energy Corporation na siguraduho na matatawaning kumpletong medical na atensyon asin na suporta ang mga naapiktara ng mga trabador. Pinagtawad man ni na ONRA asin pag-umawa ang tulos-tulos na pag-aksyon kan kompanya asin siniguro ang padagos na koordinasyon sa mga pamilya, lokal na mga autoridad asin man medical team. Sinabi pa manigarin na ang gabus stable asin gabus tatabagan ang mga biktima. Detalles kan mga barata sa lado nasyonal, nagsampa si Acting Chairperson of Senate Blue Ribbon Committee Erwin Tulfo kan Senate Bill number 1409 na objetong alion ang presenting travel tax na ipinagpataw sa mga biyahero. Ninhuli kan subuot sigun sa iya ini ada nag-uulang sa karapatan kan mga Pilipino na makapagbiyahe. Sabi pa man ni Tulfo, objeto kan prosupuesto na maging mas abot kaya asin accessible ada pagbabiyahe para man sa mga Pilipino. Iyan bunga naman kan ASEAN Tourism Agreement na pinagpirmahan kan Pilipinas kan taon 2002. Sa presente, ang koleksyon gikan sa travel tax ang nakatagama sa manlain-lain ng mga ahensya arog kan Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority na may 50% to 40% na sa Commission on Higher Education CHED na igwanin na 10% sa National Commission for Culture and Arts. Basado sa presenting travel tax rates uminabot sa 1.620 pesos sa gudnang 2,700 pesos an economy, sagkod ng sa first class 810 pesos, sagkod ng 1,350 pesos man para sa standard reduce 300 pesos, sagkod ng 400 pesos para sa mga dependents kan overseas Filipino workers o OFW. Sa iba pang detalles kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, sinuspendina ang gabus na klase sa nagkaparang party kan Western Visayas. Ngunya na aldaw kan Lunes 2025 ninuli kan pinaglalauman na raot nin panahon bunga naman kan Tropical Storm Tino. Anda mga lugar na mayo nin klase na iyo an aklan kung sa inda kabalin na dyan ang Antiki sa Capiz. Suspendido man ang klase sa Aklan State University, West Visayas State University, Bohol, sa Cebu Province asin sa Cebu City. Ang mga suspendido ang klase iyo ang Alcantara, Alegria, Aligisan, Argao, Asturias, Badian, Barili, Carcara, Carmina, Compostela, Consolacion, Cordoba, Daan, Batayan, Dalagiti, Ginatilan, Liluan, Malabuyog, Naga City, Puro, Ronda, San Fernando, San Francisco, Sibunga, Talisay City, Lapu-Lapu City. Asin na iba pa. Lilinawon talang na ang Naga City, dumampo yan sa Bisaya, bako digdi sa laog kan syudad kan Naga sa Bicol. Sa Naga City, mayo pa digding pinagpapaluwas kung suspendido ang klaseng unya na aldaw o dai. Sa iba pang detalles kanda mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyanda sa lado nasyonal,
ipinagpahayag ngunyan kan Department of Foreign Affairs DFA an sa indang kumpiyansa na magbubukas din mga bagong oportunidad para sa partibismo kanda mga pagbubugtak nin kapital sa Pilipinas anda pakikipag ulay ni President Ferdinand Marcos Jr. Sa 32nd Asia Pacific Economic Cooperation APEC Economic Leaders Meeting. Basado man kay DFA spokesperson Angelica Escalona, pinaglalauman kan sa indang ahensya na makakakuhaan Pilipinas nin mga kadagdagan ng mga investment commitments gikan sa Republic of Korea urog na sa partibismo kan dalagan kan infrastruktura, teknolohiya asin na renewable energy. Kanda haputon kung makaka-apekto kana mga issue kan korupsyon sa parte kan Pilipinas anda paglalapigot ni Presidente Bongbong Marcos na makaingkaminar ni na mga dayuhan na mga kapitalista pinagpayag ni Escalona na daini nahihilingan ninda anuman na klase ni na problema o nahihiling na anda mga kapitalista dai masimbag sa pangapudan kana presidente. Tinawan linaw ni Escalona ana report kasumpay kan 700 billion won of infrastructure loan project gikan sa parte kan South Korea na subuot digdi pinugol ni President Lee Jae-myung. Tapos na ang issue asin na nagpaluwas na nin paglilinaw ang gobyerno kan Korea. Sinabi man kan Korea na padagos ang sa indang suporta sa development cooperation sa Pilipinas dagdag pa kanasambit ng opisyal. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Ipinagpahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. an sa iyang pagbati kay Chinese President Xi Jinping sa APEC Economic Leaders Meeting duman sa Gyeongju kanda nakalis na sa uno kan bulan kan Nobyembre 2025. Sigon sa presidente anasambit ng damay ana sarong simpleng hiro asin ini ana subuot ordinaryong paggalang sa kapwa lider kan estado. Nangyari ana halipot na interaction sa seremonya o sa seremonya nga turnover kana APEC chairmanship gikan sa South Korea pasiring sa China na iyo ang magiging host kana APEC Summit sa maabot na 2026. Sigun kay Marcos, pinag-ranin niya si Xi tangani man na digdi bation ini sa nagrarani na pagkakaigwanin papamayukan na China sa APEC sa tao man ka na abuton na grabing igpit kan seguridad kada sambit ng leader kan inchik o China. Dagdag pa kani ana pagbati parte kan diplomatikong kaugaligan asin day dapat tawanin kaulugad bilang formal na pag-uurulay o pagbabago sa posisyon kan Pilipinas. An interaction iyo ang nangyari sa tao man kan padagos na tensyon sa pagultanan kan Pilipinas asin man kan China kasumpay kan issue kan West Philippine Sea masking ngani mayo ni na nakatalaan na bilateral meeting sa pagultanan kan duang leader. Siniguro ni Marcos na nagdadanay na bukas ang Pilipinas sa pakikipag-ulay o dialogo asin kooperasyon sa irarom kan mga nagdadanay na reglamento kan international na lay. Ang APEC 2025 Gyeongju anda nakapokus sa mga issue arog kan na digital trade, AI governance asin economic resilience kung sa ida nangangapudan ang mga leader kan mas matibay na pagtatarabagan sa tao kan mga pagkakaiba sa lado kan na politika. Ang mga detalyes kan mga barata sa lokal, sa international asin sa kinabanin karawat pagkatapos po nin pagirumdum.
Matugang sa detalyes na kita kanda sa tuyang mga barata na kita ngunyada sa lado lokal. Maski nga ni holiday entero mada na yaon pa man kiraray ada serbisyo sa tao na inatod ka na gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa pagiman ni Governor Elry Villafuerte asin mada ni Congressman Luigi Villafuerte asin Congressman Migsa Villafuerte kada probinsya kan na Camarines Sur kana kalis na aldaw kan na Sabado maugma ang taga-barangay kan na Kutmo dyan sa Banwaan kan San Fernando, Camarines Sur ulit na pinagabisita ini kada team kana Kapuerte Health Care on the Go sa tao man ka na nagsagibunin libreng medical mission na pinagatud ni Congressman Luigi Villafuerte asin mad ni Governor Elry Villafuerte nakaresibi ana mga residentes partikular na ana mga senior citizen ninda libreng medical check-up asin man libreng mga bulong vitamina asin na maintenance medicine kada sa inda mismo nga pangangaipo sa aral daw ana pagtaunin na serbisyo kana mga Villafuerte sa panginginot ni Governor Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte asin man ni Congressman Migs Villafuerte mayo nin pinagpipiling aldaw maski holiday. Iba pa nga detalyes kana sa tuyang mga barata sa lado lokal. DSWD Bicol nagtaunin ayuda sa mga biktima kan kasulo duman sa Banwaan kan Bula, Camarines Sur kan nagtalikod na undas. Buyet Paderes sa detalye. Ang napabayaan na kan bilang ikuang sindi ang pagtutok ng rason kan sarong kasulo diyan sa Sonto Pabrika Bula, Camarines Sur kan naging kausa para matumtom ang sarong-harong kalakari pundas alas 9 inigaling pagkabanggi. Bilang kasibagan sa siyambit ng insidente tulo sa nagpaabot ng tabak SWD Bicol, nagdula sila bit ng opisina ng food and non-food items para matabangan ang pamilyang nasuluan. Duang family food pack, sarong hygiene kit, kitchen kit, sleeping kit, family kit at sinagdool ng AX referral para sa dagdag asistensya pinansyal. Sa panginginit sa General Director Norman Lorio sa direktiba ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, nagpapadagos ang DSWD Bicol sa pagtawakan barikas na tabang sa mga pamilya na naipuan ng tabang. Para sa BBS News, Boyet Pader. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal kaugmahan ada yaon sa parte mismo kan kada saro na naga-atender asin nagtiripon na mga residentes sa barangay kan Hubo Minalaba ka Camarines Sur kung sa ina mauhut magpailingkan sa indang mga kamatian sa indang salud. Ninulikan pinag-aprobitsaran kan mga niya ana pag-abot kana Kapuerte Healthcare on the Go medical mission sa nasambit ng lugar na kung sa ina digdi pinagpadara ni Gobernador Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte asin mada ni Congressman Migs Villafuerte iyan tangani man na pangatamanan an salud kan mga residentes kan barangay kan Hubo duman sa Banwaan kan Minalaba, Camarines Sur ana Kapuerte Healthcare on the Go medical mission duminuman sa nasambit ng lugar kay banan an mga doktor asin mga nurses kana gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa baagi man kan Provincial Health Office kana probinsya natawan sindanin maninigong serbisyo medikal asin di kalidad na mga bulong nasa indang ipinagpasalamat ugma asin grabe na pasasalamat kan mga residentes kan makuaninda ana nasambit ng serbisyo na nagigikan sa pamilya Villafuerte kan probinsya kan Camarines Sur. Nagulian mga ini na daradara ana resulta kan eksaminasyon kan sa indang mga salud asin libreng mga medisina asin vitamina na ipinagtao kan pamilya Villafuerte. Sa
Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal, Building 1 sa sobrang 3,000 na housing unit 4PH sa Capitol Complex preparado na okuparon. Daral Banyas sa detalye. Preparado ng istaran ang mga unit sa Building 1 na nagapadagos na konstruksyon kan pambansang pabahay para sa Filipino Housing Project o ano 4PH kan gobyerno. Sigon sa project engineer kan proyekto sa Capitol Complex diyan sa Pili na si Engineer Rafael Alani, kaya tapos na sa nanindaan development at sinibapang amenities, arugan volleyball at man basketball court. Madali naman na e-energize ang lugar asin may nakaabang ng electrical components gikan sa Casureco 2. Parte sa naimikan renewable housing na pignapapagibo sa probinsya ng Camarines Sur na maawat masimbagan ang housing backlog sa nasyon asin maabot ang zero informal settlers sa taon 2028 na saro sa mga kamautan ni Camarines Sur Governor Henry Villafuerte. Mayo na nga hanapon sa housing units ng 4PH, state of the art asin matik na at home kadigdi, igwaman ng elevator and edipisyo. Minulit na perming inaagihan ng bagyo ang Tabikulan, Orognan, probinsya ng Camarines Sur, typhoon resilient man ang building at garantisado ang lambang housing unit. Mientras tanto, nagapadagos pa man ang konstruksyon kan 5-story building kan parehas na housing unit sa lugar sa 6 na hektaryang dagaman sa Panganiban Drive, Ligi Sanaga. Ongoing man ang konstruksyon kan 4 na residential towers na maabot sa 10,000 na housing unit na pinakadakol digdi sa Bicol Region. Piglalao man na rinibong pamilya ang makikinabang kan sinabit ng programa na pig-inauguraran mismo ni Presidente Bongbong Marcos kay bahan sila dating Governor Henry Villafuerte o Luigi Villafuerte, ngunyan na Governor Henry Villafuerte at Congressman Mix Villafuerte. Nagtutubod si Governor Henry na lambang pamilyang Pilipino na dapat magkaigwanin sa rong lugar na maaapod na harong. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kana sa tuyang mga barata sa lado lokal, regular ang pag-inspeksyon asin monitoring kan mga establishmento sa laog kan siyudad Canaga. Ginibo ini kana mga yaon sa parte mismo kan City Hall. Padagos ang pagkondukta kan regular na pag-inspeksyon asin monitoring sa mga establishmento sa laog kan siyudad Canaga, partikular na dyan sa kalabaan kan Evangelista Street, General Luna Street asin man J. Hernandez Street para maipagirumdum na magsegregar, maglimitar ka na paggamit kan mga plastic asin bagtaudin giya kan tamang pag-apon ni na basura. Sa paagi kaniya, masisiguro na digdi nagsusunod sinda sa Republic Act 9003 City Ordinance Number 2019-054 o ang pinagapod na Plastic Ordinance asin na 2001-056 Proper Disposal and Resegregation asin mandatory trash can. Ang aktibidad na ini pinagapapanginutan kada pamayo kan Solid Waste Management Office na si Engineer Joel Martin asin mga pag-iriba na sinda Miss Sheila Rakadag kaiban ana IEC team asin monitoring personnel kan Solid Waste Management Office kan siyudad ni Naga. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pa kita sa lado lokal, padagos ang paglibot-libot kanda grupo kana iCarmo team tangani mada na magtakud nin Starlink satellite technology sa mga lugar na kinakaipuan nin internet connectivity sa banwaan kan Del Gallego, Camarines Sur. Iyan ngani na makabitan na poon na 3 sinin na mga barangay duman asin ka nagtalikod sa dang simana dugang na tulupang barangay ada nakabitan partikularmente duman sa lugar kan San Pablo, Mansalaya asin man sa barangay kan Sabang, sa barangay kan Del Gallego, Camarines Sur. Starlink satellite technology, free Wi-Fi for all
anda sarong nga proyekto kana pamilya Villafuerte sa panginginot ni Gobernador Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte, asin man ni Congressman Mix Villafuerte. Ini tanganing mas pangpasil ang komunikasyon sa laog mismo kana barangay, asin man sa laog kana banwaan, magagamit maninikan mga estudyante na nagkakaigwakan sa indang research sa indang pagklase. Sa pagikan Kamara de Sur Free Wi-Fi for All program, natauanin oportunidad ang mga residente na maging digitally connected asin na future ready sa aspeto nin pag-aadal, pagninegosyo, pagtrabaho, komunikasyon, asin iba pa. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata pa sa lado lokal, suspendido ana klase sa gabos na libelo duman sa parte kan Sorsogon. Suspendido puon ngunya na aldaw ninuli man kan Bagyong Tino. Sinuspende ang klase sa gabos na level kan pampubliko asin man na pribadong eskwelahan sa bilog na probinsya kan Sorsogon. Iyan po ngunya na aldaw kan Lunes, Nobyembre 3, 2025. Basado iyan sa bisa kan Executive Order number 61-2025 na pinagpirmahan ni Gobernador Edwin Buboy Hamor. Basado sa rekomendasyon kan Sorsogon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office SPDRRMO, ang suspension bilang parte kan preparasyon kan posibleng epekto kan severe tropical storm Tino na nagbabantang magdara ni na katamtaman sa kudnang makusog na pagbaguna sa Ninuran. Basado sa pag-asa, pwede ning magbunga nin pagbaha asin man duman sa mga harababang mga lugar, asin posibleng paggunindaga sa mga kabukidan parte kana probinsya kana Sorsogon. Basado sa Sorsogon Provincial Information Office, sinugo man kan gobernador ang mga lokal na mga LGU parmanda sa padagos na pagmonitor, pagpapasunod kan mga kinakaipuan ng mga lakdang, pakikipag-ulay sa parte kan SPDRRMO asin iba pang mga ahensya tangani man na masiguro ang kaligtasan kan publiko. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyad sa lado nasyonal o lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, kuman sa parte mismo kan banwaan kan magarawa asin limana na ada lado ka na Sky Bridge, sinasabing ini anda matao ni nadalan tangani pang mapababa anda dalagan ka na sinasabing oras ka na pagbiyay sa sarong oras iniyo ma-adjust na sana 25 minutos anda sarong bihikulo paghaling siyudad Canaga iya una sa parte mismo kaanda banwaan kan libmanan Kamara de Sur. Oras na biyay ali sa naga pasiring sa banwaan kan libmanan 25 minutos na sana. Mangyayari na anda pinagapunan na proyekto kan dating gobernador kan probinsya kan Kamara de Sur na si Governor Luis R. Villafuerte o LRB sa pagkonekta kan banwaan kan libmanan pasiring sa banwaan kan Magaraw asin banda Siyudad Canaga. Iniyo ana padagos na pinagasusuportaran kan mag-aramang Villafuerte kan probinsya kan Kamara de Sur sa paginginot ni Governor Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte, asin man ni Congressman Mix Villafuerte. 395 milyones pesos ang nakatagamang budget para man sa 2026 sa tercer distrito kan Kamara de Sur para man sa construction kan Magaraw kanaman libmanan Skybridge barangay kan Barbaybay Sitio kan Magaraw Kamara de Sur
kun matapos asin makumpleto ana sambit ng proyekto, mapapadali ang pagbiyahe asin pagtransportar nin mga produkto. Mas dakul ana manginginabang, mas dakul an mabibinipisyaran ang proyektong ini. Pinagapuunan pa kay ito kana si LRB, iyo pa ang gobernador kana probinsya kan Camarines Sur, asin gobernador ka o asin congressman kana 2nd district kana probinsya kana Camarines Sur. Siring man ipinagapadagos ni Governor Elry Villafuerte kan ini ang congressman pa kana 2nd district kana probinsya kan Camarines Sur. Iyo ang nagparalakaw tangani manda na makakuanin pondo para man marealisar asin maipadagos ang sky bridge na makonekta kana banwaan kanda kana man Magaraw Naga asin man banwaan kan Libmanan Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pa kita ngunyad sa lado lokal ang suspek sa pambabadil gadan duman sa parte mismo kan syudad kan Tabaco. Nadakop na kan mga miyembros kan Philippine National Police. Nadakop na ang suspek sa pambabadil gadan sa duwang babae duman sa Purokpur Phase 2 San Roque sa Tabaco City. Iyan na nadakop kan nakalis na aldaw sigun kay Police Lieutenant Colonel Edmundo Cerello Jr. pasado alas 6:45 nin pagkabanggi kan nagtalikod na aldaw. Nadakop ang 43 anyos na suspetsado. Araniman sana sa pinangyarihan kan insidente. Kinumpirmar kan pulisya na ang rason sa pambabadil sa duwang babae gadan ninulita ini ana napabakalan nin illegal na droga. Sa investigasyon na damay man sa nasubuot ang 35 anyos na biktima kan ini pinagranihan kan saro pang biktima. Sa ibong kani pinagpahig kan Tabaco City Mayor Reynaldo Bragais na primerong insidente ini na may nagadan ninhuli man sa droga sa irarom kan sa iyang termino. Alagad maigot subuot an sa iyang direktiba sa pulis na pakusugon ang kampanya laban sa illegal na droga asin na pagsusugal. Sa iya man na pinag-umaw ang pulisya sa marikas na pagkakadakop sa nasambit ng suspek. Ang suspetsado mahampang sa kasong murder nangunya na nakakulong sa sinambit ng hipatura. Sa iba pa kitang detalyes ngunyan kana mga barata pa kitang ngunyan sa lado lokal o lado barata kitang ngunyan sa international sa luwas kana nasyon. Sinasabing 23 katao gadanda asin 11 ana irido matapos na digdi mag-arab-adab ang kasulo sa sarong convenience store duman sa Sonora sa Mexico. Kasambay anda pagsilibrar kan aldaw kan mga gadana sa sinambit ng nasyon. Basado kay Carlos Prianer, presidente kan Mexican Red Cross, kabali sa mga biktima ang 12 babae, 5 lalaki asin 6 na mga aki. Anda panginot na kausa kan pagkagadanda asin na pakalanghapa kan grabing hibog kan asu. Nilinaw kan lokal na gobyerno kan Sonora na an insidente anda itinutuyo asin mayo nin pagkasabot sa terrorist attack basado sa mga panginot na espekulasyon. Padagos man ang investigasyon sa totoong kausa kanasambit ng kalayo. Mantang sa social media post nagpayag nin pakikidamay si Mexican President Claudia Sheinbaum Pardo asin siniguro anda tulos-tulos na tabangkan gobyerno sa mga pamilya na nagadanda sa mga nagkairirido. Kasumpay kan bagay na ni padagos-dagos pangunyan ang isinasagibong investigasyon kan mga miyembros kan autoridad mapadapit sa nasambit ng insidente nin kasulo. Sa
iba pa nga detalyes kana sa tuyang mga barata na gitangunyan sa lado kana Karawat. Sa satuyang barata ngunyan sa kinabana ni Karawat, haros kapantay na ni Luka Doncic ana mga alamat na arog ninda Wilt Chamberlain, Michael Jordan buminalik gikan sa sprained left hand injury asin na lower left leg kontusyon si Doncic para man giyahan ana Los Angeles Lakers sa score na 117-112 nakapangganahan laban sa Memphis Grizzlies sa 80 NBA regular season kan nakalis na aldaw kan na Biyernes antes na mag-break ana nasambit na nga liga ni nuliman kan selebrasyon kada piyesta ni mga gadan o undas matapos ako ni Austin Reeves ana atake kan Lakers bilog na simana binawi ni Luka ang steering rule kana mag-score ni naabuton sa 44 puntos. Pinagluwas pa sa Slovenia na ang nagkapirang aspeto kan Kawat sa sahog na 12 rebounds, 6 na assist asin kinumpleto kan LA ana balik gikan sa 15 puntos na down second half. Daima nakasabay sa team si Luka asin nagsunod siya nga magbiyahe na solo pasiring duman sa Memphis para ilista ang ikatulong sunod niyang 40 puntos sa Kawat, 43 kontra Golden State sa opening night, 49 laban sa Minnesota. Si Doncic ana Chamberlain lang ana sulaminting player sa kasaysayan kan NBA na naka-score nin 40 lampas sa 3 straight games para puunad ang season. Duang bisis ining ginibo ni Chamberlain 7 straight games kan 1962 1963, 5 straight kan 1961 asin man 1962. Si Chamberlain, Doncic asin Jordan kan 1986-87 lang nakapag sa lansar ni 125 puntos umaabot sa saindang first 3 games sa season. May 136 si Luka sabi pa man sa record kan NBA. Yan mga tugang an kateripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa engineering department na nakaibanan ta dyan si Sir Stephen Papis. Mga tugang, ako po ang sendong para bareta si Junel Cuba. Mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugod, ang biyaya patin bindisyon kan mala Diyos. Salamat po, basta bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 7:05. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Mga tugang maray na aga sa Indogabos, ako po si Junel Cuba. Sa tuyang detalyes ka o headlines kan mga bareta, Camarines del Sur pinagbisto bilang high-performing LGU sa Rio na 5. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado nasyonal, suspek sa pambabadil, gadan, dumanda sa partibismo kan probinsya kan o sa parte mismo kan na tabako nadakop na kan na mga autoridad. Kapayo pa kan na mga barata sa lado lokal, mga tourism establishment duman sa Masbate Poli operational na ngunyad na maabot na bulan kan na Disyembre.
Camarinesor Youth Farmers pinagbisto sa 2025 Young Farmers Challenge Provincial Awards. Sa tuya pa nga pamayukan mga barata sa lado lokal CHED pinagsuguan pagsarado ka nagkapirang mga programa kana Ama College sa siyudad kana Legazpi asin man siyudad kana Naga. Yan ang mga headlines kan mga barata an mga detalyes at yan pagkatapos po ni pagirumdum. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ang atugang liwata, marahay na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Ana Camarinesor pinagbisto bilang high-performing LGU sa parte mismo kan Riyon na Bicol. Saro ana probinsya kan Camarinesor sa 35 mga LGU na tinawanin onra. Ninuli man kan sa inang padagos na marhay asid makusog na liderato sa irarom ka na RIDS Bicol AKS PRAS na pinapamayuhan ni Gobernador Elry Villafuerte na probinsya ka na Camarinesor. Tinawan ana probinsya kan Camarinesor kan mga minasudod na pagbisto high performing LGU, high performing LCAT, BEWC as in high performing province and disaster preparedness ngunya na taon and onra pinag-resibikan na Camarinesor sa paagiman ni Vice Governor Sal Fortuno bilang representante kana probinsya kan Camarinesor na pinagasugo ni Gobernador Elry Villafuerte kana probinsya ana LGU araw kan Camarinesor ang nagpailing ni marhay na pagpapadalagan na inobasyon asin man na malasakit sa mga namamanwaan sa laog mismo kan na probinsya kan Camarinesor. Patunay ang sindang dedikasyon asin pagpapasulod kan mga programa na nagtutulod kan maray na gobyerno asin pag-asenso kana sa indang komunidad digdi makusog asin pusog ang gobyerno lokal sandigan kada maray na serbisyo sa bilog na probinsya kan Camarinesor. Iyan sa paagiman kan liderato ni Gobernador Elry Villafuerte
uli kan mga inisyatibo ni Gobernadora Elry Villafuerte kaya digdi nakakakuanin onra sa parte kan gobyerno an probinsya kan Camarines Sur asin pinagbibisto ang mga innovation, mga programa, mga proyekto na pinagtutulod sa laog kan Camarines Sur sa paagian kan liderato ni Gobernador Elry Villafuerte. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, nasa linya si Boyet Paderes. Boyet. Padagos na naglilibutan ni Carmi Team para pagtakod ng Starlink satellite technology sa mga lugar na kinakaipuhan ang internet connectivity sa Banwan, Candilgaligo, nakabitan na ni ang tracing barangay asin kalakagisan ng Simana, tulong barangay Paan Natakudan, partikularmente sa barangay San Pablo, Mansalaya, asin Sabang, sa pagikan Camarines Sur Free Wi-Fi for All program, matatawan oportunidad ang mga namamanuaan na maging digitally connected asin future ready sa aspeto ng pag-aaral, pagnegosyo, pagtrabaho, komunikasyon asin iba pa. Para sa BBS News, Boyet Padere. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal ang mga tourism establishment sa Masbati fully operational na pagabot kan bulan kan Disyembre magiging fully operational na ang gabos na mga tourism establishment duman sa parte mismo kan probinsya kan Masbati sa paabuto na bulan kan Disyembre. Iyan basado man kay Gerardo Prisado ang Masbati Provincial Tourism Officer ini matapos magsapo nin haros gabus na mga tourism establishment sa parte mismo kan probinsya ninuli man kan hagupit kan bagyong upong sangunyan dai pamaaraman ko nagkapirang porsyento ang recovery kan mga tourism establishment asin digdi sigun kay Prisado mapuon na giraray sindang maglibot sa Masbati pagkatapos kan panahon kan undas o ngunya na aldaw kan Lunes dagdag ni Prisado na maabot sa 1,600 na mga tourism workers ang apektado tangani man na temporaryo sindang matabangan matapos ang bagyo nagaduhol nin manlain-lain ang ahinsya kan mga food facts asin man cash assistance para man sa mga owners kan mga tourism establishment na kipag-ulay na ang mga Department of Tourism DOT Bicol tanganing matawan sinda ng pagkakataon na makapag-loan sa Department of Trade and Industry DTI para man sa rehabilitation kan sa indang mga establishmento maski ngani nagkaparang mga tourism establishment ang nagbukas sa publiko dawa duang aldaw matapos ang bagyo day pa man subot ini fully operational ninuli ta nagkapira pa ang mga raot kaniya sering man siniguro ni Prisado na ligtas asin preparado ang tourism industry kaya pinag-iing kaminar niya ang turista na magbisita sa laog kan na probinsya kanda sa laog kan na probinsya kanda Masbati. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, liwat na pinatunayan kan mga jóvenes o kabataan Camarines na sinda ang bagong lalawgon kana agrikultura sa Riyon da Bicol matapos na mapabali sa partial official list kana 2025 Young Farmers Challenge YFC Startup Provincial Awardees kan Department of Agriculture o DA gikan sa 32 na mga jóvenes na mga parauma sa parte kan na probinsya kan Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, asin probinsya kan Sorsogon nagkapera sa mga nanginot iyo ana nagtao ni nadalan asin iyan gikan sa parte mismo kan na probinsya kan Camarines Sur tampok sa kompetisyon ninuli kan sa indang makabago asin digdi paggibunin mga makabagong mga proyektong pang-agrikultura na hubato nga mas pang mapaasenso ang kabuhayan kan lokal na parauma asin pakusugon ang produksyon sa parte mismo kada probinsya kan Camarines Sur ang mga napiling mga partisipante kabali sa 52 na mga aplikante na nagpailing kan na entrepreneurial skill
o innovativeness, sustainable revenue stream as in social responsibility sa indang mga agri-fishery enterprise proposal bilang pagtaon ni honra as in premyo sa kada awardee nakaresibinin 80,000 pesos na pagpuon ka na sa indang mga kapital as in pagkakataong makapag o makalaban sa regional level competition sa maabot na bulan kan Disyembre 2025 kung saan pwede pa sindang manggana nin kadagdagan na 150,000 pesos para man sa pagpapahiwas pagpaparambungkan sa indang mga negosyo sigon sa Department of Agriculture Bicol. Obeto kana sambit ng programa na maingkaminar ang mga jóvenes asin digdi tangkuruson ang modernong agrikultura bilang sarong makusog asin papakinabangan na hanap buhay. Ang Young Farmers Challenge Program ang inisyatibo kan Department of Agriculture katabang ang Department of Trade and Industry DTI Agricultural Program Coordinating Office APCO asin man ang Provincial Agricultural and Fishery Council o ang PAPC. Mantang nakatalaan man isagibo ang screening kan mga partisipante gikan duman sa Masbati sa maabot na pitsa 4 kan bulan kan Nobyembre 2025 sa aga. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pagitangunyad sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, sinugo kan Commission on Higher Education o CHED ana pagsara kan nagkapira mga degree program sa AMA Computer College sa Legazpi asin man na Naga campuses epektibo sa first semester kan academic year 2025-2026. Basado iyan sa closure order na pinagpaluwas kan Enero 2025. Pinagsugo kan CHED sa Legazpi campus ang pagsara kan mga minasunod na mga programa. BS Electronic Engineering, BS Computer Engineering, BS Information Technology, BS Computer Science. Mantang sa Naga Campus, kinakaipuan isara ang mga programa kan BS Computer Engineering, BS Computer Science, BS Information Technology, BS Business Administration. Sinugo man kan CHED ang parehong campuses na punduhon ang pagresibi kan bagong mga estudyante asin tabangan ang presenting enrollees na mailipat sa iba pang mga CHED accredited na kolehiyo o universidad. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyad sa lado lokal, padagos-dagos ang paghatod nin tabang kan gobyerno probinsyal kan Camarines del Sur sa paagi ni Gobernador Elry Villafuerte maski nangani may kasiributan asin man na holiday kabali naman dyan ang aldaw kan na Domingo day iya da pinapalibre sa pagtaon ni na tabang kan gobyerno probinsyal kan na Camarines del Sur sa panginginot ni Governor Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte asin man ni Congressman Migs Villafuerte. Apuera sa barangay napadagos na pinagbibisita kan Kapuerte Health Care on the Dago Medical Team. Pinagapunan ang mga eskwelahan sa parte mismo kan na probinsya kan tulos man na pagtaunin tabang arog kan Governor Mariano Villafuerte Community College duman sa parte mismo kan na Banwaan kan Libmanan Camarines del Sur. Ginatus na mga estudyante ang nakaresibi nin libre nga mga serbisyong medikal, dental, kabali na ang check-up asin konsultasyon, tuta extraction asin man laboratory tests, pagdul nin mga sinasabing mga bulong asin mga bitamina asin kadakol pang iba sa paagi kani padagos na ipinapamati kan gobyerno probinsyal kan Camarines del Sur ang mga programa asin na serbisyo na pinagatod kan pamilya Villafuerte para man sa gabus na mga
residentes mga taga-probinsya kan Camarines Sur asin na eksklusibong malalauman asin di kalidad na serbisyo na itinatao kanda pamilya Villafuerte sa panginginot ni Gobernador Elry Villafuerte, Congressman Mix Villafuerte asin man ni Congressman Luigi Villafuerte. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal an ipinatindog na provincial government kan na probinsya kan Camarines Sur na ikasampulong community college iyo an Governor M. Villafuerte Campus bilang parte kan advokasya ni Gobernador Elry Villafuerte para mana sa Smarter Camarines Sur katuwang kani ana Gobernor Mariano Villafuerte Community College GMBCC na padagos na nagtatao nin libreng di kalidad na edukasyon sa manlain-lain na banwaan sa parte mismo kanda probinsya kan Camarines Sur o beto kada sambit ng proyekto na mas pang paiwason ang akses sa libreng kuliyo asin niyanda ana mga hobenes sa laog kan Camarines Sur para man sa maasenso asin progresibo na sa indang puturo sa maabuta na mga aldaw. And 10th Governor Mariano Villafuerte Community Campus sa parte kan banwaan kan San Jose Camarines Sur madali nang marealisar sa paagi ni Governor Elry Villafuerte. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga nagbabagang mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Ipinagpahayaga ni Governor Elry Villafuerte ana trayumpo kan pambansang pabahaya sa laog kan Naga City sa iraruman kan sa iyang liderato o an pinagapod na housing is not just a program, it's a promise fulfilled, sabi pa na ni Gobernador Elry Villafuerte. Basado sa iya, nagpuon ang 4PH housing project sa panahon ni dating Governor Luigi Villafuerte. Asing ngunyanda dagos-dagos sa laog kan sa iyang administrasyon. Maabot sa 10,000 na mga housing units sa 4 na tower na iyo ang babandera asin na pinakalangkaw na proyekto sa parte mismo kan Bicol Region bilang patunay kan pamngako kan na gobyerno na matawan na ninabot kayang disenteng mga istaran sa kada pamilya sa laog mismo kan na probinsya kan na Camarines Sur, sabi pa man ni Gobernador Elry Villafuerte. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal o lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado lokal ana Bureau of Fisheries and Aquatic Resources padakos ngunyada sa pag-ingkaminar sa parte mismo ana mga residentes kan probinsya kan Camarines Sur asin man Bicol Region na magamit nin mga modernong mga pasilidad tangani man nadigdi makakuan nin mga karagdagan na income sa padagos na pagpapatalubo kan sektor nin mga parauma asin man sektor nin mga parasira. 5 asosasyon na gikan sa parte kanda banwaan kan Garchitorina, Kamaligan na Libmanan, San Fernando asin sa banwaan kan Gainsa anakaresibina nina tabang gikan sa parte kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIPAR sa Bicol. Kabali ana ipinagduhol na mga kagamitan araw kan butom setgel needs
freshwater gill nets asin pinaglalauman ini makakatabang man sa pagpapakusog kan mga produksyon sa parte mismo kan pagsira asin mapakaray an kabuhayan kan mga lokal na mga parasira sa parte mismo kan probinsya kan Camarines Sur nangurog nang yaon sa Camarines Sur an opisina regional kan BIFAR sigun sa BIFAR sa Bicol o beto kan mga programa na mas pang mapakusog an lado kan pamumuhay kan mga saradit na mga parasira sa paagiman kan pagpapakusog kan sa mga operasyon asin man pagpapaasenso kan pagdanay kan gobyerno sa yaman dagat kan Riyon Bicol. Sa iba pang detalyes kan mga barata kita sa lado lokal pinaglalauman ngunyan kan maneamento kan terminal o Bicol Central Station digdi sa laog kan siyudad Canaga ana pagruso kan mga biyaheros pabalik duman sa parte mismo kan Metro Manila urog na itong mga nagbarakasyon kana nakalis na undas tanganing bisitahon an puntod kan sa indang mga mahal sa buhay siguna sa manemento kanda terminal sa paagi ni Jenria Bulukon. Sinabi kaniya na puon ngunya na aldaw sinisiguro ninda na madagsaan mga pasayro pasiring duman sa parte kan na Metro Manila alagada iyan na pinagaprepararan na ninda asin na igwa nin mga kadagdagan ng mga unit nin bus an mga kumpanya na nagabugtak nin mga kadagdagan nin mga unit tangani man na iyo an magkiter kan mga pasayro pasiring duman sa parte kan Metro Manila pig-ing kiminarman kana manemento kan terminal digdi sa laog kan siyudad Canaga na ingata na ana paglunad sa mga kolorom na mga bihikulo nin huli ta mayo nin assurance an mga ini oras na magkaigwa nin aksidente. Sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal tulong arong digdi sa laog kan siyudad Canaga ana natupok nin kalayo matapos na ini masulo kasud mga pagkabanggi ana nasambit ng kasulo nagbungkaras sa parte mismo kanda Palmera Village Jada sa may Salunggigi, Kararaya na Naga City. 5 arong ana intero nga natupok nagpuo na ana kalayo bandang alas 5 ni na pagkapon asin na ini nampat ka na mga bumbero na nagrespondi kanda Bureau of Fire Protection asin man na Chimputong bandang alas 5:30 ni na pagkapon nga kasudma sinasabi na ana harong iyo mismo pagsasadiri kan na pamilya San Jose na yaon dyan sa parte kan Palmera Village sa Salunggigi, Kararaya na Naga City. Inaaram pangunyan kan mga miyembros kan na Bureau of Fire Protection digdi sa laog kan na siyudad kan na Naga kung ano ang naging kausa kan nasambit ng kasulo. Madaling nag-arab-adab ang kalayo asin na buminalyo sa pagtaraid na mga harong kaya digdi natupok ang 5 residensya o harong durante kan mag-arab-adab ang kasulo kasubanggi. Mga tugang yan ang katiripunan kan mga barata sa pangarang kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata. Yaon dyan sa Engineering Department nakaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis, Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang, ako po si Junel Cuba. Mabalos kan sa idupong pagantabay, mapasatuya ulugod ang biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado.